Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Ngayon ang huling araw, bagamat bukas pa ito, ng buwan ng Setyembre. Matatapos na ang buwan ng Setyembre, sa Lunes, panibagong buwan. Kumusta ang nakaraang buwan para sa iyo? Paano mo pinagsikapan maipakita sa Diyos na talagang Siya ang Panginoon at Diyos para sa iyo? Papaano mo talaga napagsikapan na sundin ang Kanyang kalooban at bigyan Siya ng pagpapahalaga, ng priority sa buhay mo? Naging maganda ba itong buwan na ito para sa iyo? Sana sa biyaya ng Diyos, naging maganda, naging mabunga, naging makahulugan. Pero minsan, hindi puro saya, hindi puro ganda. Mayroon ding ibinibigay ang Diyos na hindi gaanong maganda. Mayroon ding mga nangyayari sa buhay natin na hindi naaayon sa kagustuhan at sa plano natin. Pero ganoon pa man, sa kabila ng lahat, dapat pa rin tayong magpatuloy na nagsisikap na kumilala, magmahal at sumunod sa ating Panginoon. Kapag babalikan natin ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, dito narinig natin ang kwento tungkol sa dalawang ang pangalan ay Eldad at Medad. Meron silang pinapangarap, meron silang inaasahan na mangyari sa kanilang buhay at talagang ginugusto nila na mangyari ito sa kanila at pinaghandaan nila ito. Pero hindi nangyari. May ibang plano ang Diyos. At ito yung dapat nating tanggapin sa ating buhay. Oo, meron kang gustong gawin, meron kang gustong mangyari, meron kang plano sa buhay mo. Pero huwag mong kalimutan, merong Diyos na nagpaplano rin para sa atin. Para maging ganap at maging masaya ang ating buhay, kinakailangan ang kalooban, ang kagustuhan, ang plano ng Diyos at ang kagustuhan ko, ang plano ko ay magtagpo. Kapag ang gagawin ko sa buhay ko ay yung gusto ko lang, hindi po iyon makakatulong para makamit natin ang tunay na kagalakan. Sapagkat ang tunay na kagalakan ay nasa pagtatagpo ng gusto ng tao at ng gusto ng Diyos. At ang tawag po doon, bokasyon. Ang pagpili ng bokasyon na papasukin natin sa buhay ay hindi basta-basta. Hindi ito para bang pipiliin natin dahil no choice. Ang pagpili ng magiging estado natin sa buhay ay pinagdarasalan, pinagninilayan, pinaghahandaan. Kaya ito, mga kapatid, ang napakagandang paalaala ng ating mga pagbasa. Kung nais natin na makamit ang tunay na kagalakan, ang tunay na kaganapan sa buhay, tanungin natin ang Diyos, Lord, yung gusto ko ba, yung pinapangarap ko ba, yung plano ko ba sa buhay ko, ito rin ba ang gusto mo? Ito rin ba, Lord, ang plano mo para sa akin? O baka naman ako lang ang may gusto nito? At papaano natin malalaman yon? Sa pagdarasal. Ganoon kaimportante ang panalangin sa buhay natin. Kaya kung gagawa tayo ng napakahalagang desisyon sa ating buhay, kailangan tayong magdasal.
at hindi dapat magpadasal. Malaking pagkakaiba po yun. Pag sinabing kinakailangan tayong magdasal, ako mismo ang magdarasal. At ipapakita ko sa Diyos, seryoso ako sa pagdarasal. At hindi ako pupunta sa opisina para mag-offer ng mass intention para sa aking kahilingan. Kasi madali lang yun. Pupunta ka lang sa office, magbibigay ka ng gusto mong amount para sa iyong personal intention. Tapos na. Pero yung magdarasal ng personal, magiging seryoso sa pagdarasal, medyo kailangan dito ng oras, ng sarili, ng panahon. Siguro nagtataka kayo bakit may 5 batang lalaki dito sa altar. Actually, dapat 7 yan. Yung 2 mukhang napagod yata sa pag-aaral. Sila yung mga seminarista natin na nasa John Paul II Minor Seminary. At kapag sila ay umuuwi, sila ay nagsisimba at nagsiserve. At ang sinasabi ko sa kanila, diyan kayo maupo para makita kayo ng mga tao na bumait na kayo. Tama ba? Para makita ng mga kapatid natin dito sa parokya na meron tayong mga seminarista na dapat nating suportahan at dapat nating tulungan. Kaya yung mga nag-pledge, natutulong, nandyan po sila, pero wag nyo sa kanila ibibigay ang tulong. Lagi kong sinasabi, ang tulong sa mga seminarista ay idaraan sa opisina at hihingi kayo ng resibo at sasabihin nyo, ito po ay para sa mga seminarista. O kaya naman kung wala kayong time, magpunta ng office, nagkataon sa misa natin ngayon, ang ating commentator ay si Sister Alma, member po siya ng Vocation Ministry. Kung wala kayong time, magpunta sa office, lumapit kayo sa kanya, magtanong kayo, gusto kong tumulong sa mga nagpapari, papaano ba? Hanggang ngayon, ang mga batang ito, bagamat nasa seminaryo na, patuloy pa ring nagdarasal. Lord, talaga bang tinatawag mo kami sa pagpapari? Talaga bang ang bokasyon na gusto mo para sa amin ay ang maging lingkod mo, maging pari? Kaya mahalaga talaga yung pagdarasal. Kaya itong bagong buwan na papasok, Holy Rosary Month, buwan ng Santo Rosario, kung kakayanin din lang naman natin na magdasal araw-araw ng Rosario at maganda sana kung kasama ang pamilya, napakagandang practice po yan. Kaya simulan natin ang susunod na buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario, na talagang nandyan yung matinding pagsisikap na magdasal, makasunod sa kalooban ng Diyos, mapagsikapan siyang mahalin sa pamamagitan ng kapwa nangangailangan, kapwa na nag-iintay ng tulong sa mga kapatid na magmamalasakit sa kanila. Kaya sa lahat ng ito, tulungan nawa tayo ng Diyos. Amen.